ay talagang malaking bagay yan. Kino-corroborate niya yung sinabi ni Kerwin Espinosa. So si Kerwin Espinosa, dati na niyang recant, noong 2022 pa lang, lahat ng mga sinabi niya tungkol sa akin na pagkaka-involve ko, pagiging protector daw, beneficiary daw, nung alleged illegal drug trade ni Espinosa, binawi na niya yan lahat during the last hearing. Inaabangan ko talaga yung pag-amin din ni Colonel Espinido kasi nababanggit nga siya. And natatandaan ko, nung sa Senate inquiry, meron din siyang sinasabi tungkol dun sa nasa listahan ako, na protector ako. He's probably referring dun sinasabi na affidavit ni Mayor Espinosa. So, at least, again, another proof na talagang gawa-gawa lang lahat yung mga naging akusasyon sa akin. Hindi lang yung mga nasa bilibid, kundi ito, yung sa Kerwin Espinosa alleged illegal drug trade. So, natutuwa pa ako na, kasi nga si Colonel Espinido, nung sa Senado, ay talaga niya yung dati sa akin na dati pala, na-meet niya ako when I was a CHR chairperson. That's all. And then, so, ngayon, sinabi na niya, na hindi niya ako talaga kilala, na hindi ako involved sa illegal drugs. Sinabi rin niya na hindi niya talaga kilala si Ronnie Dayan kasi yung tinuturo nila na tumanggap ng pera for me. So, it's been recanted by both Kerwin Espinosa and also by Colonel Espinido. So lahat po ito ang kinalaman dyan, while inosente ako in all forms of illegal drug trade. Whether it is with the bilibid o dyan sa Kerwin Espinosa alleged illegal drug trade. Wala akong kinalaman dyan. Kaya alam ko na kaagad na script lahat yon. Alam ko na agad na meron lang nagpuwersa sa kanila para idawit ako. Just like yung sa bilibid mga bilibid inmates. Oh yes, ginagawa na po ng mga abogado ko, just like na yung pagpa-file ng mga sino talaga, sino yung may kagagawan ng mga pagsinungaling din sa akin, yung mga kasinungalingan ng mga naging witnesses nila doon sa 3 drug cases ko, yung mga bilibid inmates. At ito ngayon, at least meron talaga na witness or witnesses, direct knowledge, yung pagpuwersa sa kanila, instruct sa kanila na idawit ninyo si De Lima. So si Kerwin Espinosa, that's very much within his personal knowledge. Now his story is very credible because that is the truth na hindi talaga ako sangkot sa illegal drugs. Parang nagbago yung ihip ng hangin dito sa house. How does it feel, ma'am, na finally may vindication na ulit? Maganda talagang pakiramdam ko dyan kasi narinig nyo naman kanina dun sa early part of my opening statement na sana noon pa yan, na kasi noon ako lang, and anong ginawa, binaliktad nila yung katotohanan. Ako ang tinuro nila because they really wanted to silence me and to destroy my reputation, and para siguro maging leksyon din sa iba, lalo na yung mga politiko and public officials, na you better not say anything about the drug war. Na katulad ni De Lima, she was really, that I was all against the killings. I'm not against the campaign, the anti-illegal drug campaign, but I am definitely against the EJ case. So siguro yun ang leksyon na parang ini-impart niya sa lahat. Kung gayahin nyo rin sa De Lima, susunod kayo, kakasuhan kayo, kung ano. And then yung mga lumalabas ngayon, tapos yung ginamit lang, yung war on drugs sa pagpapatay ng mga personalidad na hindi pa nga napapatunayan na sangkot sila. Yun na yung mga mayors na yan, yung mga lumalabas ngayon na pinapatay din pala. Simply because they are supposed to be part of that drug list na hindi naman natin alam kung ano yung naging vetting and validation ng drug list na yan. Yung testimony rin ng former Iloilo City Mayor Mabilog na tinakot din siya, na gusto niyang gustong ipaturo sa kanya yung ilan pang mga personalidad na nasa opposition. So this whole drug war is indeed fake.
Na, Magharap dapat sana kayo ni President Duterte sakaling ngayon kung dumalo po siya pero hindi nga po siya natuloy. Sakaling kung nandito siya, meron po ba kasi sasabihin o may mensahe ba kayo sa akin? interesado rin ako kung ano talaga yung mga sasabihin niya. Sana nga nandito siya para tingnan natin kung ano yung naging reaction dun sa mga sinabi ko rin na kasi I was corroborating yung sinabi ni Colonel Garma about this reward system and yung sinabi ni Garma na talaga naman na itong war on drugs na to, yung mga EJ case na yan ay patterned after the Davao model. That one I corroborated based on kung ano yung mga nalaman namin noon in the course of the CHR investigation and also from the affidavits of Edgar Matobato and Arturo Las Cañas. So bina-validate lang yon. Talaga namang it was based on the Davao model. Ma'am, sabi po ma'am kasi ng mga kritiko ninyo, of course, 90% ng mga nag-survey kasi, they approve of the drug war. Kayo po ma'am, you're one of the biggest. Yun na nga, yan ang hindi maganda, yun ang Yung mga sinasabi po ng mga pro-Duterte natin na kalaban kayo na parang, he was overwhelmingly approved po of the drug war. Saan po masabi niyo? Okay, yun ang narrative nila. Nakita naman natin yon. I think kinikilala ko yon na at the height of the war on drugs, at the height of the killings, marami na pumalakpak sa kanya. Marami na ang naniniwala na maganda yon, supposedly for peace and order. Pero hindi naman. How can that be good for law and order kung may patayan? That's lawlessness. So, narrative nila yan eh. Parang binabaliktad na nga nila. Yung parang sinasabi nila, I think sa Senate, yung sinasabi nila, Senator Bato and Senator and Bongo, na sabi nila is tingnan natin, pakinggan natin yung mga magsasabi na tumahimik. Narrative nila, parang dinideflect nila. They wanted to show the killing is all right when it is not. Hindi yun ang issue yung pagpatay ang issue. So, hindi na nakakagulat yun na ganun nga, ako, linakasan ko lang yung loob ko. Na in spite of the fact na nakikita ko mataas yung approval ng war on drugs, I had to do something about it kasi nga maraming mga pinatay. Ma'am, saan niyo pong kakasuhan? Sino po primary respondent? Ginagawa po yan ng mga abogado ko. At yung sa mga tungkol dun sa mga gawa-gawang kaso against me, we are of course looking at Mr. Duterte because definitely siya naman talaga ang may kagagawa niyan. Siyang nag-utos kina former Justice Secretary Aguirre dun sa mga pag-file ng mga fabricated cases na yan. And inaalam pa namin kung sino pa yung mga iba, yung mga handlers, yung mga nag-access dun sa mga bilibid inmates para to falsely testify against me. Ito namang revelations ni Kerwin Espinosa na binabawi na niya, tinuro niya si Senator Bato, we are also preparing cases against Senator Bato. And here is a witness directly implicating him sa pagko-coerce sa kanya, sa pagturo sa akin that is within his personal knowledge. So, mas madali ngang i-prove yan. Pero ang ano ko dyan is, it's not only at the level of Senator Bato. Sigurado ako na si Presidente rin, si dating Presidente Duterte rin, ang may utos kay Senator Bato, then PNP Chief, na idiin ako dyan sa Kerwin Espinosa illegal drug trade. Kasi nung nakaraan sabi niya parang bahala na raw po kayo kung anong gagawin niya. Pinag-aaralan po yan ng aming mga abogado. Kasi he would be really the direct witness on that. Siya magiging state witness, pero ini-evaluate pa po lahat yan. Ma'am, what can you say po na ang Senate hihearing din po ng war on drugs po ulit? Okay, tignan natin kung anong pinaka-direction nila. Ang worry ko nga dyan, that's why I'm still pushing for Truth Commission. In spite of the, great efforts of Quadcom na hindi ko actually, honestly, I didn't expect na ganyan ang magiging takbo sa Quadcom, na dumadami ang lumalabas na mga revelasyon. Now we have a Senate which will also be conducting an inquiry. Basta ba hindi yan to be chaired or presided by either Senator Bato or Senator Bongo
Kasi napaka-questionable ng ano nila dyan, yung sa interest nila, personal interest, because they are being directly implicated. Tingnan natin kung ano ang mga magiging direction din ng Senado. Even then, mas maigi pa rin kasi I don't think either the Quad Committee or the Senate magkakaroon ng sapat na panahon na tingnan lahat yan. Kasi complexities of the drug war, hindi lang yung mga tungkol sa pagpatay, yung lahat na mga pwedeng tingnan. And you know, the core mandate of Congress is lawmaking, a passage of yung legislation process. So I don't, kasi paano yan, baka mapabayaan na yung mga ibang trabaho nila. And mas maganda, lalo na, kasi there's this possibility also, na magkakaroon din ng mga magkaiba na mga magiging findings or conclusions, both the Senate and the House of Representatives. Kaya mas maigi na meron talagang independent body composed of, you know, like jurists and then respected people sa law enforcement sector, etc. So yan po ang aking pananaw dyan. Siguro mas maganda later kung meron pa rin Truth Commission. Na-invite po ba kayo today's hearing? Or nag-volunteer kayo to? No, they invited me. I received a notice. Yeah, I don't have any reason not to. Also, why not? Ma'am, Pupunta rin po. possibility of you coming here kung darating si Presidente? It depends if the committee again invites me. Kung sakaling dumating na, either in the next hearing or whatever subsequent hearings, kung iimbitahan po ako, pupunta po ako. May inaasahan nyo kayong Expectations dahil pa yung sa yung mga members ng Quad Committee were also members of committees that conducted hearings that actually indicated your reputation. Okay, hindi naman siguro lahat sila ay kasama dun sa committee na yon. Committee on Justice and Human Rights. Kaya nga sinabi ko kanina, hindi ko mapigilan, sinabi ko na hindi naman talaga yung pinakapakay nung inquiry na yon in 2016, yung Bilibid drug trade. Ako naman talaga ang pinaka-target. And I suppose they realize that already. Whoever, yung mga nag-participate talaga dun sa vilification sa akin, sa panbabastos sa akin, you all saw that, ay sana naiisip na nila yan, sana ay nauusig na rin sila ng kanilang konsyensya na mali yung ginawa nila. Ma'am, paano po ma'am yung mga Hello, ma'am. Ako na. Ma'am, sorry. Good afternoon. Yaneska po from Jamaica News Online. Ma'am, how do you feel returning here as a resource person when, you know, just recent past, you have been subjected by the same institution to unflattering, to say the least, yung inquiry sa inyo in the past, and now parang they treat you as a valuable resource person. So how do you feel about the turn of events? Well, it's really very relieving for me, and it's very, you know, I feel good about it. I feel great about it kasi dati talagang masakit yun para sa akin na ganun ang ginawa nung iba na mga miyembro ng committee na yon na talagang pinakialaman yung personal life ko, siniraan yung pagkababae ko, mga kabastusan, mga below the belt na mga questions, masakit yun para sa akin. Pero ako naman ngayon sa itong usapin ng EJ case and the war on drugs, kung saan talaga, kung saan yung makakakuha ng katotohanan at hustisya, yung libo-libong biktima ng war on drugs, I will offer always myself to any forum, including the House of Representatives. At pagrespeto na rin ng House of Representatives. Hindi na po ako incumbent senator ngayon. Dati, I can always cite yung interparliamentary courtesy na they cannot compel me to attend the hearings here. Pero ngayon, I'm just a private citizen now. So if invited, I have nothing to hide. I am very willing to share what I know, what my thoughts, my insights and views on the subject matter, especially EJ case. Ma'am, last na lang po on my end. Kasi po ma'am, of course, there's still the politics angle on
on it kasi nga po parang dating po sa ating is Duterte witch hunting operation na parang you're out to get the former president. Of course, sa social media, the Lima forces always denounce you na ang daming mga sinasabi against you na parang you're out to get the former president. What's your take on it? I'm out for truth and justice and accountability. You know, hindi ito, it's not a matter of vendetta or vengeance. It's about justice. Kasi biktima rin ako. Hindi lang yung mga libo-libong pinatay. So this is not about that. What political considerations are they talking about? When I was right there as one of the earliest victims of Duterte. Kasi EJ case nga, yung karamihan ng ako, inano nila yung aking reputation sa mga gawa-gawa, mga kasinungalingan. So don't you think anyone else would do the same to really search more for truth and demand for accountability sa ginawa sa akin? Hindi basta-basta yung ginawa sa akin. In fact, that was an unprecedented case of persecution. Ma'am, are you also willing to personally assist po yung pamilya ng mga EJK victims na walang mapuntahan ngayon or nahihirapan magreklamo? Oh yes, kasi sometimes I would also interact with certain NGOs handling these EJK families, assisting these EJK families. Are you ready to face the president, President Duterte? Well, if I'm invited to the next hearing, yes. Inihintay ko siya ngayon eh. He did not. So that's why my message is sana magpagaling na siya para may sapat na lakas na harapin ang lahat ng mga binabato sa kanya. So why should I be afraid of him? I'm never afraid of him. I've proven that na I'm beyond I'm beyond being threatened by him. Kung makakausap yung face-to-face, anong inaasahan natin manggagalit sa publiko? Aminin mo na, Pangulong Duterte. Aminin mo yung kasalanan mo sa akin, na pinag-initan nyo na lang ako, inimbento nyo yung mga kaso against me. Aminin mo na rin na ikaw talaga ang pinaka-involved bilang mastermind, nag-utos, nag-induce. Nakikita natin yan, lumalabas na yan lahat ngayon, yung pag-form ng that special group, the Special Task Force, headed by Colonel Leonardo, according to Colonel Garma. Aminin na niya sana para matahimik na rin yung mga biktima, matahimik yung mga pamilya ng biktima na matagal-tagal na umaasa o humihingi ng hustisya. Thank you. Thank you.